Pareho kami nitong nanggaling sa broken family. Kaya siguro madali kaming nagkapalagayan ng loob. Naging magkaklase kami nito sa isang subject. At sa unang pagkakakilala ko pa lang sa kanya, ay tila ba tinamaan na ako rito. Kaya simula nun ay nakipaglapit na ako kay Myra. Hanggang sa kalaunan ay naging kaibigan ko rin siya. Kung i-describe ko nga siya, ay simpleng dalaga lang ito. Mahinhin at mabait. At kung tutuusin, ay nasa kanya na ang mga katangiang hinahanap ko talaga sa isang babae. Kaya't simula nang makilala ko siya, ay hindi ko na ito pinakawalan pa. Sa totoo lang, ay higit 1 taon ko rin itong niligawan bago ko siya napasagot. Hindi kasi siya ganong kadali na magtiwala sa mga lalaki. Dahil nga sa ginawa ng tatay niya sa kanila. Pero kahit na ganon, ay hindi ko naman ito sinukuan. Kahit pa nga ilang beses talaga niya akong binasted. Sapagkat naniniwala ako na darating din ang panahon na matututunan niya akong pagkatiwalaan. At higit sa lahat ay mahuhulog din ang loob niya sa akin. Hanggang sa makalipas nga ang 1 taon na panunuyo ko sa kanya, ay hindi ko inaasahan na sasagutin din niya ako. Noong mga panahon kasing yun, ay pag-graduate na kami. Kaya't alam ko na malabo nang magkaroon pa ako ng chance na maging girlfriend siya. Subalit nang halos 1 buwan na lang bago kami makagraduate, ay hindi ko naman inaasahang sasagutin din niya ako. Kaya naman, napakasaya ko talaga noon. At pakiramdam ko ay tumama ako sa loto dahil naging official na girlfriend ko na siya. Bukod kasi sa kilala ko na rin ang ugali niya, ay pareho rin kami nito ng sitwasyon sa buhay. Kaya naman, nangako ako sa kanya na hindi niya kako pagsisisihan ang pagsagot niya sa akin. At gagawin ko rin kako ang lahat para maging masaya siya sa piling ko. Niyakap lang naman ako noon ni Myra at matamis na sumagot ng "Salamat, mahal." Mabilis na lumipas ang panahon. Hanggang sa pareho na nga kami nitong nagkaroon ng trabaho. Kahit naman pareho kaming busy ni Myra, ay hindi kami nawawalan nito ng oras sa isa't isa. Kung kaya't mas naging matibay ang aming relasyon. Nasanay rin kami nitong palaging magkasama. Lalo na tuwing sumasapit ang mga mahalagang araw sa buhay namin. Kaya naman, nagtagal talaga ang aming relasyon. Hanggang sa umabot nga ito ng 8 taon. Sa katunayan, ay kahit pa nga naging LDR kami nito dahil sa nagtrabaho siya sa ibang bansa, ay halos wala pa rin ipinagbago ang aming relasyon. Sapagkat madalas ay tumatawag siya sa akin. At syempre, ganun din naman ako sa kanya. Subalit aaminin ko na iba pa rin talaga kapag magkasama kami nito sa personal. At sa totoo lang, ay sa 8 taon na relasyon namin ni Myra, ay 3 taon kami nitong naging magka-LDR. Mahirap, oo. At aminado ako na marami talaga kaming pagsubok na pinagdaanan noon. Pero sa kabutihang palad ay nalagpasan naman namin yon. At kahit pagkalayo kami nito, ay nanatili pa rin ang pagmamahal namin sa isa't isa. Subalit kagaya nga ng ibang relasyon, ay hindi ko rin napigilan na dumating ako sa puntong naging marupok. Lalo na sa oras nang ako ay nag-iisa. Kaya naman nang biglang dumating sa buhay ko ang aking stepsister na si Christine, ay doon na ako nakagawa ng kasalanan kay Myra. Kasalanan na magpahanggang ngayon
ay labis ko talagang pinagsisisihan. Nang mag-asawa muli si Mama, ay doon na nagbago ang aking buhay. Hindi naman namin ito pinigilan. Pagkos ay sinuportahan pa namin siyang magkakapatid sa desisyon niyang iyon. Total naman ay malalaki na rin kaming mga anak niya at may kanya-kanya na ring trabaho. Nakabukod na rin kasi ko ng bahay at madalang lang kung makauwi. Kaya naman ayos lang sa amin kung mag-asawa siyang muli para kahit papano ay may makasama rin siya sa buhay. Yun nga lang, hindi ko naman inaasahan na ang mapapangasawa pala ni Mama ay may anak rin itong dalaga. At katulad namin, ay hindi rin ito tutol sa pagkakaroon ng asawa ng kanyang ama. Nang ipakilala sa amin si Christine ng aming ina, ay kaagad ko namang naging close ito. Palibhasa ay mabait siya at may pagkakwela din. Bagay na ikinatutuwa ko talaga sa kanya. Kaya naman hindi naging mahirap para sa akin ang tanggapin ito bilang kapatid. Sapagkat hindi lang kami magkasundo nito sa maraming bagay, kundi nababawasan rin niya ang pagkamis ko sa aking nobya. Kung minsan pa nga, ay hindi ko talaga siya matanggihan na samahang kumain sa labas. Lalo na kapag kinukulit niya ako. At kapag ganun ay wala na rin akong nagagawa pa, kundi pagbigyan na nga ito. Sa totoo lang, ang pagiging malapit namin ni Christine sa isa't isa ay hindi ko talaga inaasahan na may mamamagitan sa amin. Sapagkat nung una ay kapatid lang talaga ang turing ko sa kanya. Bukod doon, ay hindi rin lingid sa kanya na may nobya ako. At alam na alam rin nito kung gaano ko kamahal si Myra. Subalit siguro nga dumarating sa buhay ng isang tao ang pagiging mahina niya. Lalo pat mismong ang tukso na ang lumalapit. Kaya naman kahit hindi ko talaga intensyon noon na masaktan ang aking nobya, pinagawa ko pa rin ito ang pagtaksilan. At ang masakit pa doon ay sa babaeng itinuring ko pang kapatid na. Isang gabi, habang ako ay nagpapahinga na sa aking kondo, nang bigla na lang na may dumating akong bisita. Napaisip naman ako kung sino yon. Dahil usually ay wala namang pumupunta sa akin ng ganung oras. Ngunit nang pagbuksan ko yon ay nagulat talaga ako nang makitang si Christine ang nasa labas. Kaya naman kahit nagdadalawang isip talaga ako noon na papasukin ito, ay wala na rin akong nagawa pa. Dahil alam kong kabastusan naman kung hindi ko siya e-entertainin. Nang masilayan ko ito ay parang nababakas ko na tila may problema siya. At sa pagkakataong yun ay hindi nga ako nagkamali. Lalo na nang mag-aya itong uminom kami ng alak. Kuya Rafi, pasensya ka na kung na-istorbo kita ha. Hindi ko kasi alam kung saan ako pupunta. Nag-away kasi kami ni Mami. Ayoko namang umuwi kila Papa at alam kong magtatalo lang din sila. Anya nito sa akin. Ganun ba? Ayos lang naman sa akin na nandito ka. Walang problema doon. Tugon ko naman sa kanya. Nakakainis kasi si Mami eh. Palagi na lang akong pinapakialaman. Hindi ba niya alam na hindi na ako bata? Na kaya ko na ang sarili ko? Pagsisimtimiento naman nito habang panay ang tungga ng alak. Nung gabing yun ay hindi ko alam kung ano ang sasabihin kay Christine. Basta pinapakinggan ko lang siya habang sinasabayan na uminom. Dahil naman sa epekto ng alak ay kung ano-ano na rin ang nasasabi nito sa akin. Hanggang sa
hindi ko nga akalain na magagawa rin ako nitong halikan sa aking labi. Noong mga sandaling yon ay pareho kami nitong nakainom. Kung kaya't hindi ko na rin naisip pa noon kung ano ba ang tama at mali. Basta nang halikan ako nito ay para bang bigla na lang may nabuhay sa akin. Lalo na nang maramdaman ko ang kanyang kamay na gumagapang sa aking katawan. Kaya naman dahil doon ay hindi na rin ako nakapagpigil pa. Para ako nung uhaw na tumutugon lang sa halik ni Christine. Pinalugat ko ang kanyang bibig, tenga at leeg na siyang nagpainit ng husto sa kanya. At sa puntong yon ay talaga namang nagsanib ang init ng aming mga katawan. Habang nilalaro naman ni Christine ang aking kaligayahan, ay pakiramdam ko na parang may boltahe ng kuryente ang dumadaloy sa akin. Halos mapakapit pa nga ako sa kanya dahil sa sensasyong pinadadama nito sa akin. Kaya naman nang hindi na ako nakapagpigil pa, ay hiniga ko na siya sa sopa at doon ay sinimulan na ipalasap sa kanya ang luto ng Diyos. Noong mga oras na yon ay pareho kaming nakalimot ni Christine. Kung kaya't patuloy lang kami sa aming ginagawa. Maluwag naman niya akong pinapasok para sabay naming abutin ang kalangitan. At nang maabot ko yon, ay doon ko na inilabas ang init ng aking nararamdaman na matagal-tagal ko na rin kinimkim. Ganon din naman ang ginawa ni Christine. Kung kaya't masasabi kong nag-enjoy talaga kami nung gabing yon. At pagkatapos nun, ay pareho naman kami nitong nakatulog na magkatabi pa sa aking kama. Simula naman noon ay hindi ko alam na mauulit pala ng mauulit ang namagitang iyon sa amin ng aking stepsister. Sa katunayan ay tumagal din iyon ng 1 taon bago ko aminin sa aking nobya ang kataksilan kong yon. Alam kong mali ang ginawa namin ni Christine. Pero ewan ko ba kung bakit hindi ko talaga mapigilan ang aking sarili sa tuwing yayayain ako nito na makipaglaro sa kanya ng apoy. Ganun pa man, sa kabila naman nun ay hindi pa rin ako nagkulang kay Myra na iparamdam sa kanya na mahal ko siya. Sa totoo lang, ay kahit may namamagitan sa amin ni Christine, ay malinaw naman sa aming dalawa kung hanggang saan lang kami. Kaya't ayos lang sa kanya kahit madalas ay tinatawagan ko ang aking nobya. Subalit nang umuwi na si Myra at maramdaman kong miss na miss talaga niya ako, ay doon na ako tila na konsensya. Kaya naman, lakas loob ko na rin inamin dito ang kamaliang nagawa ko. Kung akala ko naman noon ay mapapatawad niya ako. Ngunit pagkatapos kong ipagtapat sa kanya ang kataksilan ko, ay nakipaghiwalay na rin ito sa akin. Labis ko daw kasi siyang nasaktan. At sa ginawa ko ay alam kong deserve ko naman na hiwalayan talaga niya. Subalit noong mga panahong iyon, ay doon ko lang na-realize na kung gaano ako kagago. Sapagkat nagawa kong saktan ang babaeng walang ginawa, kundi mahalin lang ako. Na kahit nasa ibang bansa ito, ay hindi siya nakalilimot na tawagan at i-text ako. Kaya naman simula noon ay labis ko talagang pinagsisihan ang kamaliang nagawa ko. Lalo na nga nang malaman kong nabuntis ko si Christine. Nang malaman naman iyon ng aming mga magulang, ay nagalit ito sa amin. Ngunit sa huli ay natanggap pa rin nila kami at ipinakasal sa isa't isa. Pinakasalan ko naman si Christine, pero hindi ko ito natutunang mahalin. Dahil habang kasama ko siya, ay palaging si Myra lang ang nasa isip ko.
Kaya naman para hindi na rin maging unfair dito, ay minabuti kong makipaghiwalay na lang sa kanya. Pagkatapos ng 4 na taon naming pagsasama. Ayoko naman kasing ipilit ang sarili ko sa bagay na hindi ko talaga kaya. Naunawaan naman iyon ni Christine, kung kaya't maayos kami itong naghiwalay. Pero kahit na ganon, ay nanatili pa rin kami itong isang magulang para sa aming anak. Nang mabalitaan ko namang nag-asawa na si Myra, ay parang pinagbagsakan ako noon ng langit at lupa. Marahil ay magpahanggang ngayon ay mahal ko pa rin ito. Ngunit dahil sa ginawa kong kasalanan sa kanya, ay alam kong deserve ko lang ang sakit na nararanasan kong iyon. Sapagkat nagawa kong lokohin at pagtaksilan ang babaeng walang ginawa kundi pagkatiwalaan lang ako. Kaya naman ngayon ay single pa rin ako at wala na yatang balak pang mag-asawa. Dahil ang pagkawala sa akin ni Myra ay labis ko talagang ininda. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, Rafi.